Nagtatrabaho ka pero gusto mo manegosyo ng manukan, pag-usapan natin. Kung alam mo na hindi pa stable ang iyong manukan, huwag ka munang huminto sa pagtatrabaho. No? So mas maganda may trabaho ka muna bago ka mag-establish ng manukan or dapat talaga stable na yung manukan mo bago ka mag-quit sa iyong trabaho. Hindi kasi lahat ng tao sineswerte po sa pagninegosyo. No? Kahit anumang negosyo, hindi lahat sineswerte lahat ng mga nagninegosyo. No? Yung iba minamalas. Kaya mas maganda meron tayong backup which is yung pagtatrabaho muna. No? And paano ba masasabi na stable na yung inyong negosyo? Or halimbawa, ito lang, yung manukan lang natin kasi manukan naman yung ating topic dito sa ating negosyo. No? So, kapag marami ka ng buyer, yan, no? May sinusuplayan ka na, no? Tapos medyo malaki na yung kita at patuloy, no? Maintain yung income. That is the time na pwede ka nang huminto sa pagtatrabaho, no? Katulad sa akin. Kasi dati nagtatrabaho ako, no? Naging agent ako sa mga condominium, no? Agent tayo sa internet connection like PLDT. Yan, pinasok natin bago tayo nag-stop sa pagmamanok. So, nag-ipon muna ako para may puhunan. And yung puhunan na yon, pinarami ko ng pinarami. And syempre, nagtatrabaho pa ako. May isa pa akong negosyo. No? Dahil nga, yun yung napapakain dito sa mga manok natin. Dahil naniniwala ako that time na aasenso ako sa pamamagitan ng pag-aalaga ng manok. And yung negosyo na yon, hindi naman masyadong malaki yung kita. Umi-income lang ng net, no? 1,000, pinaka-maximum 2,000 pesos per day. So, tinigil ko yon and nag-focus na ako dito sa manukan. Bakit nga ba nag-focus ako dito sa manukan? Ito kasi walang masyadong stress, no? Yun yung kinagandahan at mabilis lang yung pera at ito yung passion natin. Sabi ko nga kung ano yung passion mo, yun yung gawin mo negosyo. Kasi nga kapag ganun yung ginawa natin, yung tinatrabaho mo, na passion mo, no, parang nilalaro-laro mo lang. Yan, enjoy ka, walang stress, no? Kung stress ka man dito, yun yung pagkain ng manok kung wala kang diskarte. Yan. So, sa pagkain naman ito, no, may agri-vet na tayo. And yung agri-vet natin, yun yung nag-provide ng murang feeds. Hindi lang para sa atin, kundi para sa mga suki natin na bumibili ng mga feeds. Nakakabili sila ng 30 pesos per kilo, 31 pesos per kilo, at 33 pesos per kilo. Huwag muna magbenta kung kunti pa lang yung breeders mo. No? Kapag pinaubos mo yung breeders mo, babalik ka sa zero. No? Balik ka doon sa mga sisiyo. And mahirap magpalaki ng sisiyo, no? Hanggang lumaki sila. Dahil nga, marami silang pagdadaanan, posibleng may mamatay pa sa kanila, no? May tendency din na mas marami yung lalaki sa babae. Yan, no? Posible. Kaya wag ubusin yung inyong breeders, magtira talaga. Maraming gustong umubos ng mga breeders natin pero hindi tayo pumapayag, no? So, dun sila sa sisiyo natin. Sa sisiyo naman, tuloy-tuloy yung production niya, no? May hatch na naman tayo, harvest na naman tayo, and loading na naman. So, ganyan lang kabilis. Yung pangitlog nila, sobrang bilis po, no? Yung kinaganda lang sa manok, almost every day nangingitlog. Walang araw dito na wala tayong na-collect ng itlog. Pinakamababang collection dito sa isang araw ay 1 tray or 1.5 tray. Yun lang yung pinakamababa. Maximum naman dito sa ganito karaming manok ay nasa mga 2 to 3 trays yan, per day. No, ganyan po kabilis yung produksyon. Yan. No, so kailan ako magkakal dito? So hanggang magagamit pa natin yung mga manok natin, no? Nangingitlog pa sila, wag po munang ikal kasi hindi naman to for egg production kundi for production sa pampasimilya. Hindi naman lahat ng mga 3 years old to 5 years old ay wala ng similya. May similya pa rin, no? At medyo hindi lang masyadong malakas yung itlog nila kumpara nung bata-bata pa sila. Yan. Pero nakadepende yan sa inyo, no? Kasi nga minsan dito 3 years old to 5 years old medyo mahina na kasi yan. Tapos pag minimate sila, yung iba nalulumpo. So kapag nalulumpo sila,
that is the time na ikal na natin sila. Sa pag-uumpisa din ng manok, no, nakadepende sa inyo kung ano yung mas gusto nyong breed, no. Production type. Yung production type, pwedeng gawing pangkonsumo and for meat and egg production, no. Yun po yun. Ito naman, yung pinapakita ko sa inyo ngayon, yan, mga mamahaling manok, mga higanting manok, no. So ito, hindi ko siya advisable para sa mga beginners, no? Pero kung gusto niyo for pet and business na din, pwede ko masuggest sa inyo, no? Kasi kailangan ito ng tamang aruga. Yan. Dapat ano to, isa-isahin natin na i-check every day. Ito lang yung kinaibahan nito kumpara doon sa production type. Yung production type naman, kahit hayaan lang natin. So, ito kasi mamahalin, no? Yan. Itong mga manok na to, umaabot yung presyo ng 15,000 pataas. Yung mababa naman, nasa 10,000, 10 to 15,000, yan. Meron kayong makukuha. Yung iba naman, 10,000 pababa. Yan, nakadepende. Yan, no? So, ganito po yung ating isa ding negosyo, ang Giant Chickens. Yan. So, kung meat and egg production yung gusto nyo, mas-suggest ko sa inyo, Rhode Island Red, Black Austolorp. Upgraded native chicken naman yung hanap ninyo, doon po kayo, i-cross nyo po yung PNC hybrids natin at yung ating Shamo Giants. Yan, na Shamo native, I mean, no? Yun po yung ating mixing. So, 120 each lang po yung sisiyo nila. So, kayo po yung gagawa ng parang F1 nila, kumbaga. So, ito naman yung ating darag. So, darag, ma-advise ko lang ito for consumption. Hindi ko ma-advise ito for business na mabilisan. Medyo matagal kasi siyang lumaki. Masarap lang yung karne. Pero hindi ko masasabi na for business, no? Hindi din sa sobrang malakas mangitlog dahil nga native siya. Hindi niya kayang talunin yung Rhode Island tsaka Black Austolorp tsaka yung hybrids natin, hindi niya kaya. Tapos maliliit yung itlog niya, no? Hindi katulad ng nakita natin sa market. Yung sa market, kayang talunin nyo ng Rhode Island Red. Ma-advise ko rin, no? Huwag kayo pong matakot sa pagnenegosyo, no? Kasi nga kapag nagtatrabaho lang po tayo, walang chance na umangat tayo sa buhay, no? Kasi nga kapag nagtatrabaho ka, no? Syempre hawak ka ng amo mo. Yan. At syempre, kailangan mo rin muna magtrabaho kasi nga kailangan mo ng puhunan. Yan. And kapag nag-stable ka na, no, so that's the time na mag-stop na po tayo sa pagtatrabaho and focus na lang kung ano mga business na meron tayo. Mas okay yung may business ka, hawak mo yung sarili mong oras at yung kinagandaan doon, ikaw yung sariling boss, no? Hindi ka pagalitan dahil nga ikaw yung may-ari mismo. At yung disadvantages lang, halimbawa may sarili ka ng business, dapat masipag ka, no? So kung hindi ka masipag, syempre hindi din lalago yung business natin. And kapag hindi ka nag-upgrade, yun, no? Hindi ka nakikasabay sa uso, may iwan ka ng iba mong kakompetensya, no? Bawat negosyo may mga kakompetensya, no? At yun lang, pagandahan ng market, yan. Dahil nga pwede naman napuntahan nyo yung mga restaurants, yung mga kailangan ng manok, kailangan ng itlog. Pwede yung puntahan yung mga nagnenegosyo ng mga ganun, no? Halimbawa, restaurants, sa palengke, nagbebenta ng mga itlog, na pwede yung puntahan at pwede yung kontratahin. Yan. About naman dito sa manok din, para makatipid, may mga extra, no? Na mga gulay sa palengke, yung mga malapit ng mabulok, yan. Pinamimigay na lang po yan nila, no? Pwede yung bilhin yan. So marami pong source of income ang manok, no? Itlog, karne, fertiled eggs, tabled eggs, yan, chicken dung, fertilizer, Penoy eggs, sisiu, RTL, ready to lay, yan, breeders, no? Roosters for meat, yan. So kal, yan. Marami pong pwedeng maging source of income ang pagmamanok. So, madali lang
May mga tutorials naman tayo dito sa YouTube na nakakatulong sa inyo para maiwasan ang pagkalugid sa manukan. So yun na po mga ka-native. Maraming salamat po sa panonood and good luck sa pagmamanok. Happy farming po.